Halos mag-isang taon na nga mga ka-olives mula nang umuwi ako galing abroad. Isa din itong biryani sa namimiss kong kainin. Kaya naman eto, samahan niyo nga kami at magluluto kami dito sa kubo. So bale, meron tayo 1 kilo dito ng basmati rice. Nabili lang to ni housemate sa Shopee. At ang una nga natin gagawin dito mga ka-olives, ihuhugasan muna natin itong basmati rice natin ng mga 4 na beses. At pagkatapos, pwede na natin itong ibabad ng mga 45 minutes. At eto naman yung chicken natin. Titimplahan ko lang to ng paprika, turmeric powder. Maglalagay din tayo dito ng curry powder. Oregano, optional lang naman to mga ka-olives. Chili flakes, counting asin at counting paminta. At dahil wala tayong mahanap na plain na yogurt, kaya etong may strawberry flavor na nga lang yung binili namin, kaysa naman wala. Lalagay din tayo ng half na lemon. Then, imekos-mekos na natin yan hanggang sa makombine yung mga ingredients na nilagay natin. At eto na nga yung kanyang itsura mga ka-olives. Bali, mamarinate muna natin yan ng mga 15 minutes. At kasunod nga ay magagayat na ako dito ng maraming sibuyas. Siyempre, para mas lalo natin makuha yung lasa ng biryani, gagamit tayo dyan ng garlic at saka luya. Meron din tayong maraming kamatis na ilalagay. Pagkatapos kung magayat yung sibuyas, isusunod naman natin dito yung kamatis. Ganitong gayat lang yung gagawin natin dito mga ka-olives para naman mabilis natin itong mapalambot mamaya. Pagkatapos nating magayat itong kamatis, isusunod naman natin dito magpainit ng kawali. Maglalagay tayo ng kaunting cooking oil. Pagkatapos, ipiprito muna natin itong maraming sibuyas. Medyo matagal lang talaga sa pagpiprito mga ka-olives neto kasi hihintayin mo pa to na mag golden brown at ito na nga yung kanyang itsura nung maluto na. Kasunod naman ay magpapakulo tayo dito ng maraming tubig. Lalagay lang tayo ng cloves dito at saka cinnamon stick, counting butter at saka bay leaves. Siyempre, kailangan natin timplahan to ng asin. At dito naman sa kabilang border mga ka-olives, magigisa na tayo dito ng garlic at saka ginger. Mekos-mekos lang natin yan hanggang sa lumabas yung masarap niyang aroma. Din isunod na natin yung onion. Pagka na golden brown na isunod na natin itong kamatis. Mekos-mekos nga lang natin to mga ka-olives hanggang nga sa lumambot. At dahil kumulo na itong pinapakuluan natin tubig, pwede na natin ilagay dito yung basmati rice na binabad natin ng 45 minutes sa maligamgam na tubig. Haluin lang natin to saglit, tinhayaan na nating maluto. At dito naman sa kabila ay lumambot na yung ating kamatis, kaya pwede na natin ilagay itong chicken. Mekos-mekos nga lang natin to mga ka-olives hanggang sa makombine yung mga ingredients. Tapos ihayaan na natin yung maluto. At ito naman yung rice mga ka-olives, inaluto na natin to ng 8 minutes. Kali hindi natin to lulutuin ng bonggang-bongga dito mga ka-olives dahil ilalagay pa natin to dito sa kawali mamaya. Naluto na yung chicken, kaya hahanguin muna natin to mga ka-olives. At ito naman yung gagawin natin sa kawali, ilalagay na natin dito yung basmati rice. Pagkatapos, ibabalik nga lang natin dito yung chicken isa-isa. Siyempre, dapat isama na rin natin ilagay yung sabaw dahil yan na magpapasarap sa ating chicken biryani. Lalagay din tayo dito ng green na sili. Then, saka natin ilagay yung natitira pang kanin. Pag nailagay na natin lahat yan mga ka-olives, pwede na natin yung pantayin. At dahil wala tayong saffron dito mga ka-olives, igagamit tayo ng food color na orange dyan. Then, saka natin lagyan ng sili at saka kaunting butter. Ilalagay ko na din dito yung sibuyas na prenito natin kanina. Pagkatapos natin mailagay lahat ng anik-anik dyan, pwede na natin tong takpan at lutuin pa natin to ng mga 5 minutes sa mahinang apoy. At ito na nga yung kanyang itsura mga ka-olives nung maluto na ay talaga naman nakakatakam ng kumain. Siyempre ako lang yung nag-crave nito dito sa bahay mga ka-olives kasi wala pa naman nakatikim neto ni isa sa pamilya ko ngayon pa lang talaga. Kaya naman eto, nag-plating na nga ako dito. So, hindi natin ginaya yung original ng recipe ng biryani talaga mga ka-olives kasi panigurado wala talagang kakain yan dito sa bahay. So eto, medyo may pagka-counting Filipino style pa tong biryani natin. Para naman hindi masayang. So paano ba yan mga ka-olives? Kumuha na nga kayo ng inyong kanin at tara sabayan nyo nga ako. Wala pang gustong sumabay dyan sa akin mga ka-olives kasi nga hindi pa nga nila kilala yung pagkain na yan. Pero habang kinakain ko yan, naglalaway din sila. Abay, nagtataka nga ako sa sarili ko dyan mga ka-olives kasi parang sarap na sarap ako. Samantala nung nasa abroad ako, ito talaga yung pinakaayaw kong kainin. Hindi ko talaga na-appreciate yung pagkain ng Middle East nung nasa Saudi pa ako. Pero ngayon parang ang sarap pala. Or baka na-miss lang ng aking panglasa. Kanina parang ayaw nitong kapatid ko kumain, pero nung nakita niya ako na ang sarap-sarap kong kumain na yan, napakain na rin siya. Masarap naman daw pero hindi lang kaya niyang kumain ng marami kasi first time pa lang niya. Bumili na nga lang ako ng soft drinks para lalo silang ganahan. Nakakailang subo na nga itong sisi ko, feeling ko nasasarapan na din. Eto naman yung bayaw ko ay nag-try din. Pero hindi niya kinaya mga ka-olives kasi nga hindi siya sanay. Pero itong mga anak ko mga ka-olives parang walang pakialam. Kahit ano na lang ikakainin. Hindi nila alam na yung kinakain nila ipang Arabo na. Pero pag tatanungin mo kung masarap, hindi naman nasagot. Sa wakas mga ka-olives, nakabitan na nga ng mga bintana at screen door itong ating pinapatayong bahay. So, kukunti na lang matatapos na to. So, paano ba yan mga ka-olives? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bukas ulit.